Nagbubukas ang pelikula sa gabi bago ang araw ng Bastille sa Paris. Si Michael Mason, isang mapanlinlang na Amerikano, ay nagnanakaw ng mga wallet mula sa maraming individual habang naglalakad ang isang babae na walang damit sa gitna ng karamihan. Napag-alaman na ang babae at si Michael ay partner in crime. Binabayaran niya ito para ilihis ang atensyon ng mga tao bago sila sumakay sa tren. Sa kabila ng pagdating ng mga pulis at papalabas na siya sa tren, wala siyang sinasabi sa babae. Kasunod nito, ipinakilala kami sa ahente ng CIA na si Sean Breyer na nahaharap sa pagtatanong pagkatapos ng isang nabigong misyon. Lumipat ang focus sa isang lalaking naglalagay ng pampasabog sa loob ng teddy bear. Inutusan niya ang kanyang kasintahang si Zoe na ilagay ang teddy bear sa isang opisina sa punong tanggapan ng French Nationalist Party. Ang plano ay pasabugin ang opisina habang walang tao, kaya ang pagsabog ay inilaan lamang bilang isang mensahe. Samantala, nakikipag-deal si Michael sa kanyang kliyente para sa mga ninakaw na gamit. Naghahanda si Zoe na isagawa ang kanyang gawain sa pamamagitan ng paglalagay ng teddy bear sa isang handbag. Pagdating sa opisina, pumasok siya at inilapag ang bag sa sahig. Nang mapansin niyang pumapasok ang mga tao, nagpa siyang kunin ang bag at umalis. Samantala, pinagmamasdan siya ni Michael mula sa labas habang nakikipagtalo siya sa kanyang nobyo. Sa maling paniniwalang ito ay isang bagay na mahalaga, ngunit ninakaw ni Michael ang handbag ni Zoe habang siya ay abala. Ang kasintahan ni Zoe ay nasa isang kotse kasama ang ilang mga kasabwat, nag-aalala tungkol sa tagumpay ng plano, ngunit tinitiyak niya sa kanila na kakayanin niya ito. Sa pag-inspeksyon sa bag, natuklasan ni Michael ang teddy bear na hindi alam ang nakamamatay na nilalaman nito. Tumawag ang boyfriend ni Zoe sa kanyang telepono, na sinagot naman ni Michael. Sa pag-aakalang ito ay isang hindi nakakapinsalang regalo, itinapon niya ang teddy bear. Kasunod nito, sumabog ang bomba, na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na individual. Nalilito at natarante, tumakas si Michael. Kasunod ng trahedya, tiniyak ng Interior Minister sa media at sa publiko ang pangako ng mga awtoridad sa paghuli sa mga terorista. Nang maglaon, nalaman na nakuhanan ng isang security camera ang imahe ni Michael. Kinumpirma ng mga karagdagang security camera na si Michael ang nag-trigger ng explosive device. Binansagan siya ng mga awtoridad ng France na isang terorista at inilagay siya sa ilalim ng pagsubaybay ng CIA sa Paris. Nang sumunod na araw, napagtanto ni Michael na siya ay isang wanted na tao sa France at dapat siyang tumakas kaagad. Nang malaman ang tungkol kay Michael, ang ahente ng CIA na si Sean Breyer ay nagmamadaling hanapin siya. Gamit ang signal ng kanyang telepono, madaling natukoy ni Sean at ng kanyang team ang apartment ni Michael. Iniimpake ang lahat ng kanyang pera, plano ni Michael na tumakas ngunit nakita niya si Sean, kaya nagpa siyang tumakas sa pamamagitan ng bintana. Pumasok si Sean sa apartment at dumaan sa rooftop. Naghabulan sila sa rooftop hanggang sa makapasok si Michael sa isang apartment kung saan naabutan siya ni Sean. Gayunpaman, ang may-ari ng bahay ay namagitan na nagpapahintulot kay Michael na makawala. Ipinagpatuloy ni Sean ang pagtugis sa pamamagitan ng pagdaan sa rooftop at sinundan si Michael sa isang supermarket. Habang lumalabas si Michael at nagsuot ng ninakaw na jacket, dumating si Sean sa labas at tumingin siya sa paligid. Nagnakaw si Michael ng isang motorsiklo sa pagtatangkang tumakas, ngunit nahuli siya ni Sean. Samantala, bumalik si Zoe sa tirahan ng kanyang nobyo at inamin na may nagnakaw ng kanyang handbag. Nakipag-ugnayan ang mga terorista sa nobyo ni Zoe na nagsasabi sa kanya na kukunin nila si Zoe dahil sa kanyang pagkabigo. Nang makita niya ang mga terorista na dumating, binalaan niya si Zoe na balak nilang saktan siya at pinayuhan siyang tumakas sa Paris. Samantala, inihatid ni Sean si Michael sa isang liblib na silid ng interogasyon kung saan sinabi ni Michael na hindi niya alam na ang bag na kanyang ninakaw ay naglalaman ng isang bomba. Ibinunyag niya ang pangalan ni Zoe, at binanggit ang isang lalaking tumawag sa kanya sa telepono. Inilarawan ang kanyang sarili bilang isang bihasang magnanakaw, siya ay naglakas loob na kunin ang wallet ni Sean at matagumpay na ginawa ito, ibinalik ang pera sa bulsa ni Sean. Kahit na nabigla, ang ahente ng CIA ay nananatiling determinado. Pagbalik sa kanyang upuan, palihim na kinuha ni Michael ang kutsilyo sa mesa. Sa ibang lugar, sinisiyasat ng mga terorista ang lungsod sa pagtugis kay Zoe upang maalis siya, tinitingnan siya bilang isang saksi na may mapanganib na kaalaman. Sinusubaybayan nila ang signal ng kanyang telepono, na dinala sila sa lihim na silid ng interogasyon.
Habang sinusuri ni Sean ang surveillance footage, sinamantala ni Michael ang pagkakataong palayain ang sarili gamit ang kutsilyo. Nakatagpo ni Sean ang mga terorista, na maling nagsasabi na sila ay maghahatid ng isang package kay Zoe. Nang mapagtanto na mali ang lokasyon nila, nakita ng mga terorista si Michael habang naghahanda silang umalis. Nakipag-away si Sean sa mga terorista habang si Michael ay tumakas. Sa pagtutulungan, dinaig ng mga terorista ang ahente bago tumakas ng mabilis. Hinahanap ng ahente ng CIA ang isang taong konektado kay Michael at sinimulan silang tanungin. Samantala, ina-update ni Sean ang kanyang mga kasamahan mula sa hangganan ng mga sasakyan, na inaalerto sila sa pagtakas ni Michael. Binibigyang diin ng isa pang ahente ng CIA ang pagkaapurahan ng paghahanap kay Michael bago malaman ng mga awtoridad ng Pransya ang kanilang mga operasyon sa loob ng kanilang nasasakupan. Sa isang pulong, ang ministro ng Panloob ay nakipag-usap sa isang ahente ng CIA, na binibigyang diin ang pangangailangang hulihin si Michael upang makuha ang tiwala ng mamamayan ng France. Sa kabaligtaran, ang paghuli kay Michael ay maaaring magpakita ng hindi maganda sa mga awtoridad ng Pransya kung ito ay gagawin ng CIA. Sa magkatulad na mga pag-unlad, si Rafi, ang pinuno ng mga terorista, ay gumawa ng mga plano para sa isa pang pag-atake na naglalayong magdulot ng kaguluhan upang makakuha ng maraming pera mula sa isang bangko sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na disk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabunyag na ang French Interior Minister ang talagang pinuno ng teroristang grupo, na nag-o-orchestra ng mga senaryo kung saan ang mga terorista ay nagkukunwaring gumawa ng rescue operations sa mga moske habang nagtatanim ng mga bomba para manipulahin ang pananaw ng publiko. Bilang resulta, ang mga inosenteng individual sa mga moske ay maling inakusahan na sangkot sa mga pambobomba. Ang mapanlinlang na diskarte na ito ay nakakakuha ng makabuluhang media coverage, habang hinahanap pa rin nila si Michael. Sa kabila ng tumataas na pressure, si Michael ay naghahanap ng aliw sa kanyang kliyente, na itinuturing niyang ama, na mariing itinatanggi ang anumang pagkakasangkot sa mga pambobomba. Inutusan ng kliyente si Michael na manatili sa isang silid habang nangyayari ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan ang kliyente ni Michael sa mga awtoridad, na nagudyok sa grupo ni Rafi na tumungo sa lugar. Napagtanto na ang lahat ng labasan mula sa silid ay nakalock, na sulyapan ni Michael ang mga tagapagpatupad ng batas sa labas. Nang matuklasan niya ang isang maliit na butas sa dingding, nagawa niyang makatakas dito nang hindi napapansin. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nang hindi mahanap ng mga mersenaryo si Michael, marahas nilang sinaktan ang kanyang kliyente sa pag-aakalang nilinlang niya sila. Nakita ni Rafi ang isang upuan na mayroong ruta palabas ng bahay, at napagtanto niya na si Michael ay nagtatangkang tumakas. Kasunod nito, lumabas si Michael, at siya ay tina-target ng isang sharpshooter na naghihintay ng utos upang barilin siya, ngunit dumating si Sean sa tamang oras upang iligtas siya sa kanyang sasakyan. Si Rafi at ang kanyang squad ay mabilis na nagsimula sa pagtugis gamit ang kanilang sariling mga sasakyan. Isang ahente ng CIA ang nag-escort kay Michael sa isang ligtas na lokasyon sa tirahan ng kakilala ni Zoe, si Paul, na nakatira kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng panggigipit, mahigpit na tumanggi si Paul na ibunyag ang kinaroroonan ni Zoe. Si Zoe at ang kanyang mga kaibigan ay tumakas sakay ng mga motorsiklo matapos sunugin ang kotse ni Sean. Sina Michael at Sean, na walang ibang pagpipilian, ay nagnakaw ng kotse upang makarating sa bar kung saan nagtatrabaho si Paul. Sa pagpasok sa bar, si Michael ay nagudyok ng isang salungatan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang cellphone mula sa isang individual at palihim na inilagay ito sa bulsa ng isang lalaki. Kasunod nito, nakuha niya ang mga dokumento ni Paul, na humantong sa kanila upang matuklasan ang lokasyon ng kanyang apartment, kung saan din nakatira si Zoe. Habang papunta sila sa kinaroroonan ni Paul, si Rafi ay nabalitaan kung nasaan sila, at tumungo doon upang mahuli sila. Pagpasok sa bahay, sinunggaban ni Zoe si Michael, binyantaan siya ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Dinasarmahan siya ni Briar at tinanong si Zoe tungkol sa lokasyon ng susunod na bomba at ang lumikha nito. Ibinunyag niya na ang lalaking kilala niya bilang si Jean, ang kanyang romantikong partner, ang nasa likod nito, at ibinigay ang kanyang address. Habang papunta sa kinaroroonan ni Jean, dumating si Rafi at ang kanyang mga tauhan, bumaba sa kanilang sasakyan at tinutukan sila ng baril. Inutusan ni Sean ang lahat na iyuko ang kanilang mga ulo habang siya ay nagmamaneho, habang pinaputukan ni Rafi ang kanilang kotse.
Samantala, lumalala ang sitwasyon sa Paris habang mas maraming rebelde ang bumangon laban sa Nationalist Party. Upang kontrahin ito, itinaas ng Interior Minister ang antas ng alerto. Nakarating si Sean at ang iba pa sa tirahan ni Jean, nalaman lamang na patay na siya. Napaluha si Zoe at hinawakan siya ni Michael. Natuklasan ni Sean ang ID ni Jean, na inihayag na siya ay isang undercover na pulis. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang kasamahan na si Karen, isang ahente ng CIA, na nagpapaliwanag na may nag-orkestra sa mga kaguluhan sa lungsod. Inayos ni Karen ang kanilang ligtas na pag-uwi, ngunit sa isang pulong kasama ang Interior Minister, hindi niya sinasadyang ibinunyag na ang mga awtoridad ng Pransya ang may pananagutan sa bomba, hindi alam na ang Interior Minister pala ang utak. Matapos malaman ang tungkol kay Sean, Michael, at Zoe, hiniling ni Karen sa ministro na protektahan sila. Ngunit sa takot sa kanya bilang saksi, pinatay niya ito at inutusan si Rafi na hulihin ang tatlo. Inaabangan ng tatlo ang pagdating ng sasakyang inayos ni Karen, sa paniniwalang sa wakas ay wala na sila sa panganib. Sa paglalakbay, nakilala ni Zoe ang isa sa mga tauhan ni Rafi sa loob ng van. Habang naghahanda ang mga tauhan sa pag-atake sa kanila, isang bakbakan ang sumiklab. Matagumpay na naalis ni Sean ang lahat ng mga banta, at sila ay umalis sa van. Samantala, ang mga tauhan ni Rafi ay naghanda ng kanilang mga sarili para sa isang pag-atake sa bangko, na nagudyok kina Sean, Michael, at Zoe na pumunta doon. Inalam ni Sean ang motibo ng Interior Minister para sa pagpatay kay Karen at natuklasan ang kanyang mapanlinlang na mga plano. Sa pagbalat kayo bilang isang pulis, pinasok ni Sean ang bangko kasama ang dalawa pa. Habang pinatay ng mga terorista ang mga security camera at nagsasagawa ng pagnanakaw, inalis ni Sean ang dalawang alipors at pumasok sa lugar. Si Rafi ay naglilipat ng $500 milyong sa isang hard drive sa vault. Sa gitna ng labanan sa pagitan ng mga terorista na sinusubukang harangin siya, hinarap ni Sean si Rafi at isang terorista sa loob ng vault, inalis ang terorista ngunit nakatakas si Rafi. Habang napagtanto ng Interior Minister na ang kanyang mga tauhan ay natatalo, nakipag-ugnayan siya kay Rafi upang ihinto ang paglilipat ng pera, ngunit tumanggi si Rafi. Dahil dito, binawi ng ministro ang kanyang suporta, at nagbanta si Rafi na aalisin siya sakaling mahuli sila para sa kanilang mga aksyon. Lumabas si Rafi sa vault, na nagudyok kay Michael na agawin ang hard disk sa utos ni Sean. Nang matuklasan ang pagnanakaw ng hard drive, kinuha ni Rafi si Zoe, na nagbabanta sa kanyang buhay. Sa paglipas ng ilang minuto, itinulak ni Sean si Michael sa kaligtasan habang ang layunin ni Rafi ay barilin siya, at ang mga ahente ay binaril si Rafi hanggang sa mamatay sa utos ng ministro. Pagkatapos umalis sa bangko, nakatagpo ni Michael ang Interior Minister sa simbahan. Doon, humiling siya ng pasaporte, mga tiket sa eroplano papuntang Brazil, at $100,000 na cash kapalit ng hard drive. Nang maibigay ang hard drive, tumungo sila sa isang tunnel kung saan nakatago ang sinasabing $100,000. Tinutukan ng ministro si Michael ng baril, ngunit si Sean ay namagitan, tinutukan din niya ng baril ang ministro at sa halip ay binaril si Michael. Habang dumarating ang mga karagdagang ahente upang hulihin ang ministro, bumangon si Michael, inihayag ang kanyang kaligtasan, na nakasuot ng bulletproof vest. Sa huli, binigay ni Michael ang hard drive kay Sean. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.